What's up mga kalason? Gusto mo rin bang malaman kung ano yung tinitingnan at pipirmahan ni Direk Mark Reyes ng Voltes 5 Legacy? Let's go! Okay mga kalason, kamusta? Another content, another topic na naman. Nandito tayo ngayon sa Promenade Green Hills. Paano ba rin pronounce to? R-Unit o Runit ba? Runit Dex. Runit Dex, okay? Ito po yung may-ari, si Sir Jed. Sir Jed, kamustahin mo naman yung mga viewers natin? Hi guys, sir. Maraming salamat sa pag-invite sa Oo vlog naman. mo at we'll be happy to answer all your questions. Okay. Guys, yung Runit Dex, kung hindi kayo familiar dito, check nyo to sa TikTok. Marami ng followers to sa TikTok, okay? Kasi kakaiba yung mga cards na binibenta nila. So, sir, first question ko sa'yo, bakit Runit Dex yung naisip mong ipangalan? Kasi dati nung pumapasyala ako, tinatanong ko rin yan, yung cameraman natin, ano ba yan? R-Unit ba yan? Runit ba yan? So, bakit Runit Dex? Well, to make the story short, no, yung kanta yan ni Chris Brown, Run It. Two words yan na Run It. Kasi okay. before, yung uso pa yung Dota, na Dota 1, Warcraft, Okay. Frozen Throne pa lang. Okay. Nag-isip ako kung anong gagamitin kong username. So, nagkataon, yung tumutugtog na music during that time sa desktop is Run It by Chris Brown. So, yun na yung ginamit ko. Run It, mabilisan. Hanggang sa, yun na yung ginamit ko sa sulit, yun na yung ginamit ko hanggang ngayon, yun na rin yung ginamit ko. Hindi na namin mabago. So, yun guys, ngayon alam na natin kung bakit. So, ang question ko naman, sir, bakit mo naisipan na cards yung i-business? Kasi dami naman pwedeng i-negosyo. Bakit mga cards yung naisipan mo gawing negosyo? Nung college kasi, mahilig talaga kami mag-poker. Nagka-cut kami ng class ng college para lang maglaro ng poker. Pa 20-20, ganyan. Okay. So, ako, syempre, matalas naman kami mag-poker. Sabi ko, hanap naman ako ng magandang klaseng poker deck. Para naman maiba yung ginagamit namin. Tapos, punta ako sa Trinoma. Meron ako napunta ng store. Nagtitinda siya ng marami siyang playing cards na gulat ako na, mga 12, 15 kinds of playing cards. May itim. Sabi ko, wow. So bumili ako ng isa. Tapos pagka-uwi ko, ni-research ko, ang dami palang klase. Okay. Na wala dito sa Pilipinas, na sobrang dami sa US. So sabi ko, ay, gusto ko mag-collect na to. From there pa lang, sabi ko, mag-collect na ako ng playing cards. So right now, hindi na ako masyado nagpo-poker, pero very hard pa rin ako sa collecting ng playing cards. Okay. So, kumbaga parang so personally, meron kang mga personal collection ng mga cards mo. At the same time, nag-decide kang gawing negosyo na rin siya. Yes. Kasi during that time, yung student ako, hindi naman malaki yung baon natin. Parang enough lang talaga. Enough lang for the meals. So, gusto ko tapos mag-collect nagpo-poker ka pa, di ba? Tama. may bisyo pa. Kailangan may pandagdag, di ba? So, para sabi ko, gusto ko mag-collect, may kamahalan siya, so magba-buy and sell ako. Okay. Para masuportahan yung collection ko. Akala ko yung pagpo-poker mo poker. Hindi. Okay. So, ngayon, itong shop mo sa Green Hills, gano'n to katagal? Etong store na to, nag-open kami 2021. Okay, Pero yung 2021. online store namin, ever since 2010 pa siya nag-start. 2010 pa lang. Okay. Guys, kung mapapasyal kayo dito, kasi mga kaibigan naman natin yung mga katabi niyang store, N-Toys, Art Collectibles, tapos yung Runit. So, kung papasyalan niyo yung N-Toys, sigurado makikita niyo kagad yung shop niya. I suggest pumasyal din kayo dito kasi ang ganda ng mga binibenta niya. Kakaiba yung mga items na binibenta, lalo na pagdating sa mga cards. Hindi ito yung mga ordinaryong ginagamit natin pag nagtotong its tayo, o kaya nagpupusoy. Sobrang ganda ng mga cards niya. So, sir, pwede mo ba kami pakitaan ng mga magagandang cards, yung mga madalas bilhin sa'yo dito? Una-una, yung malakas sa amin talaga is yung mga IP, yung mga intellectual properties na branded, mga kilalang designs na movies. For example, meron tayo ditong Avengers, license yan. Meron tayong Star Wars, even The Mandalorian meron. Tapos sumunod na rin yung mga Marvel like Spider-Man, Black Panther, Dark Knight.
from DC and Stranger Things. Mm. Tapos parang meron pa nga tayong mga Beatles eh. So officially licensed rin yan. So magiging very easy to collect na siya later on na marami ng familiar brands na mako-collect yung mga gustong mag-collect. Kasi usually yung mga basic lang naman, di ba? Yung mga ganitong design, di ba? Yung mga bicycle na. Pero to guys, tingnan nyo, sobrang dami, oh. Kumbaga kung ano yung, kunyari, mahilig ka sa Spider-Man. So, yan, meron dito, Avengers. Even, meron nga tayo bicycle Naruto. Ayun, Yeah, oh. Guys, Naruto, pwede may ba natin anime. ito? Yes, Ayun. pwede. Guys, tingnan nyo. Naruto, anime. Kuromi, Sanrio. We have the Kuromi Sanrio. Pero tanong ko lang, ito ba yung standard size ng mga cards? Yes. Ah, okay. 2.5 by 3.5 Pero kasi inches. yung iba may mas malalaki dyan di ba? Right. So, pakita ko na rin sa inyo, yung ginawa namin, ito yung pinaka-first officially bicycle license namin na Bicycle Voltes 5. This is a Philippine exclusive. So, from design to production hanggang release dito lang sa ginawa namin dito sa Philippines and we did it. So, it's one of our biggest project. So, buksan natin. Sige. Guys, Voltes 5. Yung mga mahilig sa Voltes 5, So, yung cards na to, lahat yan, every single card, iba-iba yung design. So, kumbaga, sulit lahat. Sulit tong deck na to kasi lahat yan, iba-iba yung design. Lahat ng mga characters, si Voltes 5, yung mga pilots, even this one, extra cards, pag pinagdikit mo, yan yung Let's Volt in nila. So, ang tanong ko, sino nag-design na tong cards? This was designed by Jet Hoson. Jet Hoson. He's an artist based in Dubai, pero Filipino rin siya. Okay. So, nakuha niyo yung essence natin na modern talaga. And, so, siya yung kakausapin mo, sabi mo, Jet, gusto ko ganito yung layout ng cards. Ganun ba yan? Yes. Kasi ikaw yung nagpagawa. Yes. Tama? What we do is create the concept, describe the concept, the colors, kung paano i-execute, and si Jet na yung gumawa nung execution part talaga to draw and all. Nice. Ang ganda. Pati yung likuran, guys. So, tingnan nyo yung likuran. Same lang naman yan, no? Yung back, di ba? Ganda, So, Sir Jed, ang tanong, kunyari yung mga Voltes 5 fans natin, gustong makabili ng ganito. Pwede pa ba? Meron pa ba available? Yes, so far, meron pa tayong less than, yung collector sets natin, less than 27 na lang yata. 27 out of 250 na lang natira. Tapos itong single decks na lang, parang nasa 140 pieces na lang natitira. Okay. Out of 1,000. So magkano naman yung per deck? The deck is 1,500. 1.5. Ito yun. Yung collectors. Collector is for 350. May sample ka, boss, ng collectors? Ito ba? Ito pala. Ito yung collector set. Yun. So, ang tanggalin ganda. natin sa So, the reason why we call this the collector set is yung case niya, acrylic case to, and it comes with a magnetic lid. Kung mapapansin mo, yung number niya, 230 out of 250. So, yung number na yun na 203, may matching deck siya dito. 203 rin yung matching deck niya dito. Okay. Yung isa naman, para buksan mo. It's a random higher numbered deck para mabuksan mo. Okay. Tapos yung isa, tago mo na lang if you want to keep. So, importante din pala yung mga numbers na yun pagka-collector ka. Yeah, it is. okay. Nagsisimula na siya maging So, ito yung magkano? 2,000? This is 4,350. 4,300. Pucha, mag-aabono pa ako. 4,350 to, guys, kung gusto nyo. Okay? So, maganda to. I'm sure tataas value na to pag naubos yung mga cards, di ba? Yes. Pag naubusan. Kasi wala ka nang bibilan yan Dito ka lang makakabili yan. At the same time, ito yung 1,500, 500. guys. Kung di mo kaya itong 4,000, 1,500, ito na lang kunin mo. Tataas din ang value na to. Yung mga pinakita mo kanina, mga Avengers, magkano yung mga ganyan? Average siya 800. 800 pesos yung ganito. So, yun guys. So, ito naman, 800 pesos yung mga cards dito. Ano yung pinaka-cheapest card and most expensive cards po dito? Ang cheapest natin, it's this one. Yung basic na nakikita nyo. The Rider Back. Classic Rider Back. This is 220 peso. Boss, ano yung pinakamahal mo na cards dito? So far, meron na kami nabenta na 52K na set. 52,000 isang deck ng cards? 8 pieces siya. Okay. Pero it's may gold na box siya and all. Tapos sumunod nun, it's yung 43K, which is a constellation na Zodiac. 52, 43, tapos... And then, ito na yung sumunod. Ito na lang yung natira. This is Black Requiem. This is 27,000 pesos. So, it comes with the frame. This is a collector frame. So,
This is made of acrylic. And ito yung natatanggal tong case na to. Okay. This is the actual deck. This is numbered 502 and signed by the artist. Tapos, So, wait lang. Yung 502, ano yan? The lower the number, mas maganda? Or yes, paano ba? definitely. Okay. So, this is 502 out of 550. Ginawa sa bumot. And then yung gilid niya, gold. Okay. Gold yung gilid niya. Ganda, no? Tingnan mo. Yes. Tsaka ang bigat, ah. Yes. Kasi may Ang metal bigat siya niya. sa harap. Oo, ito guys, oh. Ang bigat niya. Tapos ito, This is the box, uncut box. okay. So before siya tupiin at i-glue at gupitin, ito siya. Ito yung itsura niya. Okay. Matanong ko lang, ano ba yung Black Black Requiem. That's ano the ba yan? title of the deck. The design, yung designer, yun yung dinecidean niya na ilagay na Okay. Nice. pangalan ng- So, magkano siya? 27,450. Ayun guys, 27,450. I'm sure hindi mo yan gagamitin kung maglalaro ka lang ng Tong 8s, di ba? So, hanap ka na lang ng medyo mas mura-mura dito. Tapos, meron pa siya guys, yung eto, boss, pakita mo lang yung mga yan. Ano ba to mga to? Ito naman mga to is, they are called puzzle boxes. These came from Europe. So, puzzle boxes yan, kailangan mo isolve bawat side. Tapos, pag nabuksan mo yan, meron siyang compartment sa loob na pwede mo lagyan ng mga maliliit na bagay, small gifts, or whatever you want. Okay. So, kada angle, kada side niyan, meron siyang mga riddles na kailangan mong isolve at kailangan mo siyang i-decipher. Ayan. Nice, okay. Parang sa ano, no, yung sa Ahsoka ngayon, yung Star Wars, yung basta yun, kung nanonood ka, alam mo yun, yung binuksan niya ng bilog para makita niya yung map. Oo. Ngayon guys, meron dito. Ito yung mas mahal. This one is the set aside lang natin. This is our most expensive item actually in the store. This is a puzzle box rin. So, tawag dito, Arquitecto puzzle box. So, this is made in France. And bago siya maging ganito, binuo siya ng dalawang artists here in the Philippines, friend ko, si Sarah and Anton. Okay. Ito siya. So, it took them 2 months para mabuo tong puzzle box na to. So, maganda dito is May ilaw pa. umiilaw siya. So, ganun din yan. May maliit na compartment sa loob. Tama Yes, ba? Pag meron din. nabuksan mo. So, lahat ng sides na yan, kailangan mong isolve yan. Tapos sa loob yan, may hidden compartment rin. So, kunyari ako, binili ko to. Tingin mo, gaano katagal bago ko to ma-solve? 119 steps, so definitely mga half day. Half day. Kung uupuan mo ng dire-diretso, Oo. siguro half day. Mabilis na yun. So, yun guys, kung mahilig din kayong bumili ng ganito or yung mga puzzle. So, yun nga lang, magkano to, boss? This is 100K. 100,000. Yan. 'Di ba? So, kailangan mong buo talaga to kung gagastos ka ng 100,000. Pero maganda siya, boss. O, kung hindi mo mabuo, display mo na lang. Oh, yun, tama. Malamang ganun ang gagawin ko. Hindi ko nga mabubuo yan. Tapos ito, nakita ko meron kang kilograms. Yes. So, ano siya? I'm sure, ito yan guys. So, kung mahilig kayo magkape, di ba? So, habang tumitingin ka ng mga cards dito, at di ka pa makapag-decide kung ano yung gusto mong bilhin, pwede kang mag-coffee muna. So, ano bang best seller dito? Yung in-order mo, caramel. Yun, Iced caramel, iced caramel. So, meron din hot, meron din iced, tapos ice blended. So, ang best seller, ito nga yung caramel. Ito lagi in-order ko dito Tapos, may pagkain ba dito, boss, or drinks lang? Drinks lang. Okay, drinks lang. And then, dun sa mga interesado pumunta, anong schedule ng store nyo? Open kami daily from 10 a.m. to 9 p.m. 10 a.m. to 9 p.m. 9 p.m. Monday to Sunday, Yes, di ba? daily. So, tabi lang siya guys ng N-Toys tsaka ng R Collectibles. So, imposible hindi mo makita to. Tapos, eto pa, pakita ko lang to. Ito, bararin ba to? Baraha rin yun. Pa-explain mo sa kanila. Ito, this is a deck, half deck siya. This is Okay. made of plastic. So, pwede siyang perfect deck siya for traveling. Kasi kahit saan mo dali, maliit lang, tapos plastic pa. Kahit mabasa yan or mag-inuman kayo, pwede. Air deck ang tawag. Yes. So, ganda rin Magkano mo yung ganito? This is 450. And 11 designs total yan. 450 pesos, guys. Ito. Guys, ito yung Marvel. Ano ba tawag dito? This is Spider-Man, Iron Spider edition. Iron playcard. Spider. Mga surprise. Yun, no? O, di ba? Tapos may isang mode pa yan. Paano? Sa dulo. May ilaw pa ulit? Another mode, Yun. which is the gold.
So, dalawang color niya, guys. Yung gold tsaka yung red. Yung red, pagka ito lang yung binuksan natin. Yan. Yan. Okay. So, ganda, oh. Magkano naman to, boss? This is 3,650. 3,650. So, ito lang yung cards mo na may umiilaw? Lahat yan. Ano ba yung mga yan? Lahat ng Marvel. You have yan. Doctor Strange, Thor, Iron Man, Doctor Strange 2, Love and Thunder na Thor, Iron Man Gold, ang and Black dami, Panther. guys. Lahat yan umiilaw. So, yan kung nandyan yung favorite character mo, maganda ihalo yan sa display mo, di ba? Kung sa mga laruan mo, kakaiba. Display mo lang to, may ilaw pa. And then, ano yung battery na to? Button. Yung sa yung watch. button. Okay. Ganda. Tapos, pwede ba makita yung design ng cards? Para may idea lang sila. So, ito. Ayan, guys. Ganito yung tsura ng mga cards. Ay, mga kalaban, nandito rin, no? Si It's all about Spider-Man. Si Rhino. Ayan. So, yun, guys. Magtutour muna kami dito at titingnan ko yung mga ibang items nila dito. And kung interesado ka, drop by ka lang dito sa Run It. Okay? Boss, paki-invite naman sila dito sa shop mo. Guys, feel free to come here and play with the puzzles or see the cards dito. We're open daily. That's 10 a.m. to 9 p.m. here at the Promenade Mall, Green Hills, near Overdome. Katabi ni Entoys at katabi ni Our Collectibles. Tsaka yung ano mo, TikTok or Facebook yeah. or IG para i-follow ka nila. Para malagdagan naman yung followers namin. Para sige, dumami sige. naman kami. Oh. You can follow us at RunItDex. So, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Pare-pareho yung RunItDex. RunItDECKS. Para naman madagdagan kami. Oh, ayan. Guys, follow nyo kasi sobrang ganda naman talaga ng mga binibenta ni Boss dito. Okay? So, yun lang mga kalason. Until next time, abang lang kayo sa ating next content. Okay? See you soon. Babush! At yun na nga mga kalason, nasaktuhan ko pa na dumating si Direk Mark Reyes ng Voltes 5 Legacy. Kaya syempre, pinapirmahan ko na rin sa kanya yung playing cards ko, o diba? At ito naman yung mga uncut cards ni Sir Jed. Kaya pinirmahan na rin yan ni Direk para i-display doon sa shop. Pati sana yung buong cast, makapirma na rin dito, di ba? O ayan, tamang kwentuhan na lang kami. Tinitingnan namin yung mga ibang items tulad na to. O ito pa guys, nakakaaliw, di ba? Ang ganda Tsaka ito pa, So until next time mga kalason, huwag kalimutan mag-subscribe para updated ka lagi sa ating kwentuhan. Babush!